Makikita sa CCTV na ito ang lalaking nakasuot ng black t-shirt na papatawid sa Santa Cruz, Manila. Ilang saglit lang ay biglang tumakbo ang lalaki. Dito na niya inundayan ng saksak ang isa pang lalaki. Naghabulan ang dalawa pero hindi na nahagipa sa CCTV ang kanilang saksakan. Maya-maya pa'y makikitang tumatakbo papalayo ang lalaking nakaitim na hinahabol ng isa pang lalaki. Ang mga lalaki, kapwa may mga saksak na pala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narinig ko may nagsisigawan. Tapos nakita ko may tumatakbo lalaki na kaitim. Hinabol ko. Pagkatapos nakita ko yung pamangkin ko sumisigaw ng magnanakaw. Hanggang doon sa kabilang barangay, nakita ko nakaupo na yung nakaitim na lalaki. Duguan. Tapos pagkasabi sa akin, kagawad wala akong kasalanan. Nakilala ang biktima na si alias Elok. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Lumalabas na onsehan sa droga ang dahilan ng saksakan. Pero giit ng sospek, tinangay kasi ng biktima ang kanyang 100 piso. Lumalabas na mayroong kinuhang pera na halagang 100 piso itong biktima doon sa sospek. Pero ginigit nitong sospek na kaya niya unang hinabol ng saksak itong biktima ay dahil kinuhang pilit nito yung 100 piso niya. Siguro drugs nga yun eh. Kala nung isa, totoong drugs yun. Kaya hindi na ibigay. Kaya doon nagtalo sa halagang 100. Kwento naman ng kinakasama ng biktima, may banta na umano sa buhay ng kanyang live-in partner bago pa man nangyari ang pamamaslang. Huwag daw po magpapakita kasi papatayin daw po siya ni Hapon. Ang sakit po, sobrang sakit po sa naawa ko sa bata. Naawa ko sa anak ko. Lalaking walang tatay. Paglalaban ko po yung asawa ko. Kailangan niya po ng hustisya. Na-recover ang patalim na ginamit sa krimen. Aalamin kung dati ng sangkot sa kalakaran ng droga ang dalawa. Nagpapagaling na sa ospital ang sospek na mahaharap sa kasong homicide. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.